Hello everyone, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kanguso. Anyway guys, meron akong kwento. Ito, medyo seryoso. Pwede akong mabash dito, pero carry lang kasi ano man yung sasabihin ko dito is yung totoo lang. Ako kasi mga guys, ako, late, ako sa pagiging nanay, alam mo yung ganun. Nag-asawa ako 2008 pa, nagkaanak ako 2016. 16-18, nagkasunod-sunod sila. So, new ako sa pagiging magulang. Pero alam ko kung ano yung tama at kung ano yung mali kong ginagawa. Bago pa ako naging nanay, merong pamangkin yung asawa ko na sobrang napalapit sa akin. Sorry na, nabubulol ako kasi hindi maganda yung pakiramdam ko, hinihingal ako. Magsalita lang, hinihingal na ako. Tapos nung yung bata na yun, parang nagkahiwalay sila, ay yung mami niya nag over the backwood. Sa madaling salita, nung nag over the backwood yung nanay, sa akin naiwan yung bata. So ako kumbaga ako yung pinili nung tatay na tawagan para kunin yung anak. So okay lang kasi ako naman malapit talaga yung loob ko sa mga bata, as in lalo na nung hindi pa ako nagkaanak. Pero nung naging sa akin yung bata na to, baby ko na si Andrew. Mag-iisang taon si Andrew. Nung since then, parang nasa akin na siya guys, no? Siguro ngayon ko lang to ikukwento, pero matagal ko nang gustong ikwento to. Kaya lang siyempre, nag-aalangan ako. Kasi ayoko naman na meron akong ma-open. Kasi meron tayong magiging dito dahil andyan pa naman yung mga magulang, andyan yung mga kamag-anak. Ninang ako nung bata na yun. At the same time, pamangkin siya na buo nung So, to make the story short, kinupkup ko, parang inari kong sa akin, yung as in, kasi ako naman ganun, yung madali akong mag-love. Kahit naman doon sa mga fast, si MM, pangalanan ko na. Kahit nung hindi pa ako tumira dito, inalagaan ko yan. Yung nagbebigay ako ng pang school niya, ganyan. Pag humiling ng birthday, sige, padalhan ng pang birthday. Pag humiling ng cellphone, sige, bilhan ng cellphone. Kasi meron naman tayong pambili nung time na yun. Pero nung huli, yung ikaw yung naging kawawa. Alam mo yung ganun, kasi binastos ka, yung basta ang daming ginawa sa akin na mali, na pinaglalaban nilang siya yung tama o sila yung tama. So okay lang, fine kung ganun. Kasi ang lagi kong katwiran guys pagdating sa ganyan, hindi na akong magdadala nun. Kasi alam ng Diyos na gumawa ako ng tama para sa ibang tao. Unang-una na hindi ko naman sila kaano-ano. Kung tutuusin ha, legally hindi. Kasi hindi ko naman sila blood related. Pero pinili ko silang mahalin kasi mahal ko yung daddy nila o yung tito nila, ganun. So this time, ito naman isa. Mula 2017, nasa akin siya. As in ako, everyday, yung grade 4 yata siya. Grade 4, nag-umpisa na sa akin. So yung hirap na pinagdaanan ko mga kaibigan, sobra. Hindi ko sasabihin kung ano-ano yun. O bigyan ko na lang kayo ng konting hint kung paano ako nahihirapan. Alam mo yung ganun. Kasi dahil nga nasa akin sa 24/7, alam mo yung nung in-overcome nung bata na yon, kung paano siyang iniwan ng nanay niya, sobrang ako yung nandun, ganun guys. Ayoko kasi mag-open up ng ganito kasi naiiyak ako. Kasi hindi ko talaga sila tinuring o siya tinuring na ibang tao. Kung bakit ako makikipagkwentuhan sa inyo pagdating sa ganun. Kasi I just wanna get the opinions ng ibang tao. Dahil I once opened up with her auntie. Kasi sabi ko, I feel like being used dahil ngayon na malaki na siya.
Nagdidesisyon na siya na mag-isa. Wala nang nakakontrol sa kanya. Tapos ang sagot sa akin ng auntie, sabi, hindi ka pwede, pagka tumulong ka, hindi ka pwedeng umasa ng pabalik. Pero wala akong opinion, ay wala akong intention na inaasahan kong balikan ako or tulungan ako pabalik. No, hindi yun yung intention ko. Kasi from the moment na nasa akin siya, dinisiplina ko siya. Parang gusto kong matuto siyang respeto, gusto kong matuto siya na maging thankful or grateful kasi merong mga taong, biruin mo, dalawa yung magulang mo, dalawa yung tumayong magulang mo, doon pa lang something na you can say, thank you Lord kasi naging dalawa yung magulang ko. Yung instant, pero masasabi mo talagang ungrateful siya. Sobrang ungrateful siya kasi she don't know how to say thank you. Sa maraming taon na nandito siya sa akin, hindi ko maalala kung kailan sinabi niya sa akin na I love you, mommy, or thank you for ganyan-ganyan. Yung mga ganon. O happy birthday, happy Mother's Day. Though, binabati niya ako, pero hindi ko ma-feel. Netong nakaraang Mother's Day, binati niya ako. Kasama yung kaklasmate niya kasi yung kaklase niya parang mabait na bata. Though mabait siyang bata kasi hindi siya yung bata na gala. Hindi siya yung bata na Pero ang dami kong sama ng loob na hindi ko masabi. Kasi ang hirap magsalita. Ang hirap magkwento dahil parang hindi sila nakikinig o kaya masama ang tingin nila sa iyo pag nagkwento ka. Ewan ko ba dito? Pag naging honest ka at naging makakatotohanan yung mga sinasabi mo, they're getting to be like elope sa'yo dahil ang pakiramdam ko hindi tama yung ginagawa ko para sa kanila, which is para sa akin tama. So, mabalik tayo dun sa kwento. Kung bakit, since grade 4 siya, di ba ako, nung time na yun, baby si Andrew. Tapos hindi nagtagal na buntis ako kay Amanda. Alam niyo guys, grade 6 siya. Dahil naging matigas yung ulo niya na naintindihan ko. Nagkaroon ng pagkakataon na nagkakat siya ng sarili niya. Meron pang pagkakataon na ginawa niya sa likod ng classroom nila. So pinatawag ako ng advisor niya, tapos kinausap ako ng principal. Alam mo yung mga paghihirap na ganun, ako yung nandoon kasi ako yung kanyang guardian. Kasi wala namang gustong gumawa sa mga kadugo niya eh. Wala namang gagawa nun para sa kanya, ako lang eh. So yung time na yon, ako yung may karga-kargang bata. Si Andrew yun. Tapos buntis ako. Pupunta sa school, a-attend ng PTA meeting, ganun pa rin. Buntis ka, akay-akay mo yung maliit. Alam mo yung ganun. Tapos nung pandemic, nasa akin rin naman siya. Good thing about her nung time na yon is kapag pinapili siya over ako at saka yung mga totoo niyang kadugo, ako ang pipiliin niya, wala siyang ibang pipiliin. Naramdaman ko naman na siya sa akin, yung mas gusto niyang ako ang kasama niya. It's been a long time na hindi niya kinausap yung mama niya. Lagi ko siyang pinupost na you have to talk to your mom kasi she's still your mom. Lagi niyang sinasagot sa akin. Hindi ko naman kailangan kausapin siya. Dahil may mami naman ako. So, flatter ako doon. Parang feeling ko, ang galing naman. Pero, lagi ko sinasabi sa kanya, isipin mo na lang, kung gustong-gusto mong nasa akin ka, hindi tayo magkakakilala kung hindi dahil yung pinanganak ka ng mama mo. So, palaging ganun. Good person tayo eh. Pinaninindigan natin na ganun. Ito na nga. Di fast forward, paulit-ulit lang na ganun. Wala naman akong masabi dun sa papa niya kasi since 2017 na nandito, parang hindi naman siya, nagbibigay naman siya ng daw hindi naman ako binabayaran sa pag-aalaga sa kanya, wala talaga, as in, kahit itanong nyo dun sa tatay, wala, as in. Tapos, nung time na elementary hanggang second year yata, bibigay naman siya 1,000 a week. Ganon. So, pero right after the pandemic, hindi na nagbibigay yung papa niya sa amin. Nandito na siya sa akin. As in, nandito pa rin siya sa akin. Hindi na nagbibigay yung papa niya ng panggastos niya. Yung binibigay na lang yung pang tuition fee niya. Ganon.
Pero walang problema kasi nga inari namin na amin siya. Netong nakaraan, ang nagiging problema ko guys, kung bakit ko naisip na mag-open up sa inyo, kasi hindi na siya natutulog. Parang 2 years nang hindi siya natutulog. Or, hindi lang 2 years eh. Hindi siya natutulog. Binabaliktad niya yung buhay niya. Ang hirap niyang pakisamahan sa totoo lang, na palaging ang blame sa akin kasi daw nagkaganon yung bata dahil. Pero sa totoo lang, unang-una, hindi siya nanggaling sa akin. Yung hindi ako ang nagluwal sa kanya. Kasi kung ako ang nagluwal sa kanya, baka nasa bunutan ko na yan, guys. Ang nangyari, hindi siya natutulog. Binabaliktad niya yung ano. Sa araw siya tulog, tapos sa gabi siya gising. Ganon. Tapos pati pagkain niya, hindi niya ginagawa ng tama. Basta lahat opposite. Ang naisip ko, minsan ko siyang kinausap kung bakit siya nagkakaganyan. Parang nahihiya daw siya sa tito niya na, alam mo yung lahat dito niya kinukuha sa amin. Tapos yung papa daw niya hindi siya pinoprovide ng gano'n. Pero hindi naman niya dapat isipin yun kasi hindi naman siya iba sa amin. Kinausap ko siya na kahit naman bitawan ka ng papa mo. Sabi ko, kahit bitawan ka ng papa mo, hindi hindi kita susukuan, igagapang ko kahit na sa pag-aaral niya. Willing akong gawin yun. Pero nitong nakaraan guys, parang nagtampo ako ng sobra kasi ako na yung huling nakakaalam sa mga ginagawa niya sa buhay. Alam mo yung ganun? Alam mo yung parang I was begging for her to be honest. I was begging for her to treat me like her own mama. Dahil noong December, nagdesisyon na siya na kausapin niya yung nanay niya, which is walang problema. 1,000 lang naman yung loyalty ng bata na yun eh. 17 years old na siya. Hindi na ako pwedeng makialam, kasi kahit nasubukan kong makialam, hindi rin naman niya ako papansinin. Ngayon, lately, nagulat ako kasi pagpasok ko sa kwarto, merong flower, merong ring, ganyan. Tapos, nung kinumpronta ko siya, ako na pala yung huling nakaalam na 1 taon na siya may boyfriend. Alam mo yung gano'n? Sobrang sobrang nakakasama ng loob. Tapos, nung nag-entrance exam siya sa university, sa isang university, iniwan ko siya ng 200 pesos para meron siyang extra baon. Tapos, tinetext ko siya na mag-ingat siya, i-update niya ako. Alam mo yung ganun, ako yung naghahabol sa kanya na mag-open up siya sa akin. Kasi ako yung araw-araw niyang kasama eh. Na-expect ko na magiging nanay niya ako eh. Dahil yun naman yung lagi naming sinasabi sa school niya. Ang alam na ako talaga yung mami niya eh. Hindi ko alam kung alam sa school na hindi ako yung totoong mama. Baka alam kasi magkaiba kami ng apelyido. Pero dumating siya sa point guys na tinatanggal niya yung gitna niyang apelyido para pag tinawag kami sa stage, parehas lang kaming Sibilyeha. Hindi awkward. Parang nagkaramdam siya ng awkwardness pagdating sa apelyido na gano'n. Tapos, yun nga, nung nag-entrance nga siya, nagte-text ako sa kanya na kamusta yung kamusta ka dyan, on time ka ba, ganyan, alam mo yung ganun, kasi anak ko siya eh, may gusto ko updated ako eh. Tapos, hindi siya nagre-reply. Tapos nakita ko, yung auntie niya from the other side, yung sa nanay niya, merong My Day na nag-update siya dun. So, ang sakit nun, parang bakit ako nagmamakaawa? Yung pwede kong sabihin nagmamakaawa ka para yung siya, yung maging, hindi man ako masama, no? Oo, disciplinarian ako pero hindi ako masamang tao.
Kasi ang palagi kong katwiran, gusto kong disiplinahin sila whether it's mine or not. Pagka napunta ka sa akin, disiplina talaga ang gusto kong gawin sa'yo. Kasi hindi habang panahon makakasama ko mo ako. Gusto ko pag naghiwalay tayo, meron kang maaalalang magandang ginawa ako sa'yo na sasabihin mo, ay eto, si mami to, tinuro niya sa akin to. Gano'n. Tapos, lately, gagraduate na siya eh. Ano na siya, grade 12 na guys. Lately, na napaiyak talaga ako habang naglalaba ako, umiiyak ako. Siguro isa to sa mga nakita ko. Meron pala silang GC doon sa tita niya na yun. Tapos, ako pag nasa school siya at nalilate siya ng uwi, nagtitext ako, hindi pa ako nire-replyan. Na-realize ko tuloy, siguro ganun talaga kasi inisip niya hindi naman niya ako kaano-ano, hindi naman niya ako kadugo. Kaya yung loyalty niya nandoon. Kaya ako sinasabi sa inyo kanina early na parang I was being used. I feel like being used kasi anong tawag niya sa amin, sa akin, pinakikinabangan niya kami dito tapos yung loyalty niya wala. Kung meron makakarinig nito ng kamag-anak niya at sabihin mong kapag tumulong ka, huwag kang mag-expect na babalik sa'yo. Hindi po ako nag-e-expect ng balik. Yun lang pong respeto, yung gusto ko. Kasi, ang paniniwala ko na kapag earn na ako ng ano sa kanya, na dapat na akong irespeto. Dapat niya akong irespeto. Kasi kapag ako nga, kapag may nadadaanan akong matanda or mas matanda sa akin, o sino man, kalaging mayroong kasamang respect. Ako pa kaya na nakasama niya ng ilang taon, basta na lang akong mawawala. Lately, netong linggo lang yata na to, or last week pala, may pinost yung auntie na parang feeling ko, nag-request siya na siya ang kasama sa graduation. So, devastated talaga ako guys. Alam mo yung feeling na gano'n. Napaiyak talaga ako, napaluha ako kasi okay lang sa akin na i-request niya. Kahit nga mama niya pwede eh. Pero, kuhanin naman sana yung opinion ko. Yung as respect, mami, pwede bang si ano ang sumama sa akin ng tinawag pa ako mami kung hindi ako kayang irespeto. Ganon. Yung irespeto man lang sana ako ba? Yun lang sana. Na mami, pwede bang si tita yung kasama ko sa graduation? Hindi yung basta ka na lang basta ka na lang magdidesisyon na gano'n. So, yun yung ikinaiyak ko, guys. Hindi talaga ako natuwa. Naiyak talaga. Parang gusto ko siyang kausapin. You have to make your decision. Kung gusto mong mas masaya ka na nandun ka, okay lang naman, maiwan ako, wala namang problema. Pero wag naman yung ipaparamdam mo sa akin na ginagamit mo ako. Kasi kapag ka mayroong something sa school, ako. Kapag ka mayroong nararamdaman, ako. Kapag may gusto ipabili at may ba't kayang sabihin na, mami, pwedeng ikaw magsabi kay papa na bilhan ako ng cellphone? Kasi sira na yung cellphone ko. Tapos ang ikakatwiran kung ba't hindi nagpaalam sa akin, natatakot daw sa akin. Hindi naman tama yun. Hindi totoo yun. Kaya nga akong i-approach para sabihin na po, mami, pwedeng sabihin mo kay papa na bilhan ako ng cellphone. Bilhan ako ng ganito. O ganun. Kung sino man yung makakanood nito na kamag-anak niya from the other side and in our side also. No offense guys. I'm just being realistic. Kasi hindi ako nag-i-expect ng balik o bayaran niya yung mga paghihirap na ginawa ko. Kasi totoo lang, oo. Hindi niyo alam kung ilang beses ako napatawag ng opisinang school ng bata na yan para kausapin dahil sa mga problemang ibinigay ng nanay niya sa kanya. Never akong nakatanggap ng isang salamat ate, wala. Hindi ko naramdaman yun. Kasi kung ako nagpaalaga ng anak, lahat ng pabor ibibigay ko. Alam mo yun? Totoo lang.
ibibigay mo yung pabor doon sa nag-aalaga ng anak mo kasi ikaw bilang magulang, nag-failed ka na gawin yun. Alam mo yun? Yung, ang sarap ng buhay mo, hindi mo naranasan yung mga naranasan ko eh. Kaya kung ako yung nagpapalaga ng anak, lahat ng pabor ibibigay ko. Bakit? Kasi ang laking utang na loob yun, doon pa lang. Baka kinakausap ko yung anak ko na, anak, yung mami mo, tulungan mo ha. At nakakahiya naman dyan, maawa ka sa, yung mga ganun, pero sila wala eh. Anak, pag birthday ng mami mo, batiin mo naman, Mother's Day, batiin mo naman. Yung mga ganun ay naturo sa anak, pero sila hindi eh. So, doon pa lang, tanungin nyo yun yung mga sarili nyo din, kung tama yung mga pinagagawa nyo sa buhay. Dahil hindi maganda para sa akin yun. Doon ako nalulungkot kasi parang hindi siya accurate doon sa mga inaasahan ko. Hindi ako umaasa na bayaran ako kasi hindi pa naman kayo sigurado kung magiging successful yung bata na yun. Hindi eh. Diba? Kapag naalala akong balikan, salamat. Kung hindi, hindi. Ang importante sa akin, yung meron akong naiwan na magandang thoughts sa kanya, naturuan ko siya ng magandang asal, yung mga ganon. Kasi kung hindi naman sa akin napunta yung bata na yun, malamang hindi naman siya umabot ng grade 12 eh. Dahil from the other side to the opposite, same lang silang magpipinsan. Yung, alam mo yung as early as ang option na lagi nilang nakikita, mag-boyfriend, mag-asawa, gano'n ay. So kung hindi siya napunta sa akin, sigurado ako, hindi siya ganon, hindi siya magsusumikap ng ganon. Diba? Yun yung pinakamagandang, baka yun yung pinakamagandang nagawa ko, na pinush ko siyang mag-aral. Kasi palagi kong sinasabi, hindi naman ibang tao magdadala niyan eh, ikaw. Yung pinaka-best revenge sa buhay na gagawin mo para sa mga sakit na naramdaman mo is to be successful on your own. Lagi ko siyang sinasabi mo. So yun lang guys, yung gusto kong sabihin. Pwede akong mabash dito, pero okay lang, nag-open up lang ako. Basta ang gusto ko lang sana, respeto. Kasi yun lang naman yung, libre lang naman yun na pwede mong ibigay, respeto. Ganun. So yun lang, maraming salamat guys, bye.